Itong seremonyang ito ay inihahandog ko sa lahat ng magigiting na tumulong na madepensahan ang kaharian. Marami ang nag-alay ng kanilang buhay, dumanas ng mga pasakit at sakripisyo para protektahan ang kaharian sa nagtatangkang sumakop dito. Itong mga medalyang ito ay handog ng kaharian bilang simbolo ng pasasalamat sa apat na magigiting na mga sundalo. Natapos na ang ating seremonya. Nais kong palakpakan natin ang ating mga bayani. Anak, nagawa mo ba yung pinapagawa ko sa'yo? Yes, Dad. Nagawa ko na po. At nag-coffee date nga kami kanina. Magagaling anak. Hindi talaga ako nagkamali na pinauwi kita galing States. Thank you, Dad. Saan ba naman ako magmamana sa katinikan? Eh di sa'yo lang, Dad. Hindi man lang ba naghinala si Elena tungkol sa'yo? Hindi naman, Dad. Akala niya kasi coincident lang yung pagtatagpo namin. Magaling anak. Dahan-dahan nang natutupad yung mga plano ko. Basta, Dad, yung pinangako mong reward sa akin, aasahan ko yun. Pangpapahirapan natin sina Nestor anak, gaya ng pagpapahirap nila sa akin sa bilangguan. Sig, Dad, I got you. Gagalingan ko pa yung acting ko. Natapos na rin yung panunumpa ko, anak. Medyo naninibago pa ako. Ganun talaga yun, Tay. Hindi ka naman po sanay sa pagiging politiko. Kakayanin ko kaya ito anak na gampanan yung pagiging alkalde ng lungsod. Kaya yan, Tay. Basta tandaan mo, nandito lang po ako sa likod niyo parate. Salamat, anak, at nandyan ka palagi. Kahit sa anumang bagay, palagi ka nakasuporta. Walang anuman, Tay. Tungkulin ko talaga yan bilang anak mo. Siya nga pala anak, pwede bang samahan mo ako bukas ng umaga? Sige po, Tay. At saan po ba tayo pupunta bukas? Mamimigay tayo ng bigas at mga delata, anak. Pasasalamat ko sa lahat. Dapat po siguro, Tay, ay mabili na natin ngayon para maripak natin. Okay, anak. Ikaw na lang siguro yung bahala na mamili sa supermarket. Okay, Tay. Magpahinga ka na lang muna at ako na po bahala. Ina, meron po sana akong mahalagang sadya sa inyo. Ano yun, anak? At sa tuno ng iyong salita ay mukhang importante yan. Ngayon na mapayapa na po ulit yung kaharian, pwede ba kami makabalik ni Draco dun sa mundo ng mga tao? Pero anak Bagwis, meron ka pang tungkulin dito sa kaharian. Lalo na't kakatapos pa lang ng digmaan laban sa mga itim na dragon. Oo, alam ko po yun, Ina. Dadalawin ko lang sana saglit yung mga kaibigan ko. At pwede naman po ninyo ako ipatawag agad. Sige anak, alam kong gagawin mo pa rin yung gusto mo. Basta tandaan mo, umuwi agad pag pinatawag na kita dito. Pinayagan na ako ni Inang Reyna Draco at pwede na tayo makapunta sa mundo ng mga tao para makita sina Elena at Tatay Nestor. Pumunta na agad tayo sa mahiwagang lagusan, Draco. At baka mabago pa yung isip ni Inang Reyna. Mahal na hari, balita ko ay aalis daw kayo ngayon. Oo, Leopardo. Aalis kami ni Draco ngayon papuntang mundo ng mga tao. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay, mahal na hari. Salamat, Leopardo. At ikaw na muna ang bahala dito sa kaharian habang wala kami. Sige po, mahal na hari, at maaasahan po ninyo ako. Sige, Leopardo. At aalis na kami ni Draco. Pupunta na kami dun sa mahiwagang lagusan. Hello, Elena. Kumusta na? May gagawin ka ba bukas? At mag-aaya sana ako sa'yo na pumasyal tayo. Wala kasi akong magawa bukas ng umaga. Hello, Ernesto. Nako, hindi ako pwede bukas ng umaga kasi sasamahan ko si tatay na mamimigay ng bigas at mga grocery para sa mga tao. Ganun ba, Elena? Pero pwede naman ako sumama sa lakad nyo at tutulong din ako sa pamimigay. Total, wala naman akong gagawin bukas. Sure ka ba, Ernesto? Nakakahiya naman sa'yo at baka maabala ka pa. Pero kung gusto mo talaga, pwede naman. At mas maganda, marami yung tutulong. Walang anuman sa akin yun, Elena. Basta ikaw malakas ka sa akin eh. Sige, bukas text mo na lang yung address nyo at pupunta ako dyan, Elena. Okay, Ernesto, tetext ko na lang sa'yo yung address namin. Napakabait mo talaga at masaya ako na ikaw yung naging bago kong kaibigan. Draco, kanina ko pa napapansin yung daladala mong mansanas at hindi mo pa kinakain. Ito ba, mahal na hari? Kinuha ko to sa kusina ng palasyo. Babaunin ko lang. Sige, Draco. Bilisan na natin yung lipad para makarating na agad tayo. Sige po, mahal na hari. Nandito na tayo, Draco. At tara, pumasok na tayo. Anong nangyayari? Ba't hindi tayo makapasok sa mahiwagang lagusan? Nako, mahal na hari. Paano na to at hindi tayo makakapasok? Hindi to pwede. Kailangan nating makadaan patungo sa mundo ng mga tao. Sino kaya pwede makatulong sa atin? Kailangan siguro nating puntahan si Punong Babaylan.
Mukhang magandang idea po yan, mahal na hari. Ano po ang maipaglilingkod ko ulit sa'yo, mahal na hari? Kailangan ko pong malaman, punong babaylan, kung bakit hindi kami makatawid sa mahiwagang lagusan. Marahil may pagbabago ang nangyari sa mahiwagang lagusan. Anong pagbabago? At ano ba yung dapat namin gawin, punong babaylan? May ipapasuot ako sa inyong dalawa ng kaibigan mong maliit na dragon para makatawid kayo sa kabilang mundo. Pero magbabago po ang inyong mga anyo. Kung paanong pagbabago, punong babaylan? Sige, kahit ano pa yan. Basta makatawid lang kaming dalawa sa lagusan. Magiging kahawig na kayo sa mga nilalang sa mundo na inyong papasukan. Ano yung nangyari? Ba't umilaw yung buong katawan namin? Umiipikto na po yung mahiwagang kwentas na isinuot nyo. Ba't hindi pa nagbabago yung aming kaanyuan tulad ng sabi mo? Pagpasok nyo po sa lagusan, kusang magpapalit po yung mga anyo ninyo. Salamat po, punong babaylan, sa inyong tulong at pasensya na sa abala. Tara na, Draco, at bumalik na tayo sa mahiwagang lagusan. Tara na, Draco, at pumasok na tayo sa mahiwagang lagusan.